Sige, pupunta na tayo sa Kalawakan, kung saan mataas ang lipad ng NASA sa higit pa sa isang paraan. Dahil sa tagumpay ng Artemis nitong nakaraang buwan, pinapabilis ng NASA ang pagsali ng iba pang bansa sa kanilang misyon para muling makabalik ang tao sa buwan matapos ang 50 taon. Nilagdaan na ng Morocco ang Artemis Accords bilang ikatlong bansa na gumawa nito sa loob ng 2 linggo. Kasama natin ngayon sa Zoom si Keith Cowing, ang editor ng NASAWatch.com. Kumusta at salamat sa pagsama sa amin. Magkakulay pa tayo ng suot. O nga, pareho talaga tayo. Tingnan mo to. Napanood natin ang misyon. O ako man lang. Talagang kamangha-mangha para sa amin na makita at muling mapasabik ang mga tao tungkol sa pagpunta sa buwan. Ano ang ibig sabihin nito? Malaking hakbang ito para sa sangkatauhan at lahat ng tao. Ano ang ibig sabihin na mas marami pang bansa ang gustong sumali rito kaysa gawing politika o pag-agawan kung sino ang mauuna? Magdadala ako ng sarili kong special effects. Kasalukuyang may 6 na at sasali pa ang Ireland sa Lunes. Kaya interesante ito. Parang mini United Nations ito na tinatawag nilang Artemis Accords. Si Michael, kaibigan ko, nakuha yun sa Star Trek. Meron din Abraham Accords. At kung titingnan mo, parang ang daming pagkakapareho sa pagitan ng dalawang ito. Kaya kung lalayo ka ng kaunti, hindi lang tungkol sa misyon na ito, kundi pati sa kalawakan. Baka merong isang bagay na nagkakasundo tayong lahat. Alam mo, hindi naman tayo talaga magkaibigan ng Russia ngayon. Pero sa kalawakan, nagkakasundo naman tayo. Siguro ang dahilan ng pagpunta natin doon ay para gamit ang salita ng mga Apollo astronaut, matutunan natin kung paano mamuhay dito sa mundo. Isang ideya lang. Kaya ang ibig kong sabihin, sa dami ng mga bansang pumipirma, nakikita naman natin kung gaano kaliit ang kapsula. Paano silang lahat makakapunta? Medyo pandak din ako, nakapasok na ako sa mga ganitong bagay. At sabihin na lang natin na ganito, kung hindi mo pa sila kaibigan, magiging magkaibigan kayo agad. Para makabalik sa Earth, kailangan ninyong manatiling magkaibigan habang nandun. Oo, ang ibig kong sabihin, kung lahat ng bansa pumipirma, paano malalaman kung sino ang sasama sa bawat misyon? Ang ibig kong sabihin, inaakala ko na kailangan nilang magsagawa ng maraming misyon papuntang buwan para makatungtong ulit ang buong UN sa buwan. Well, Hindi ba astig yun? Sige, mas okay na yun kaysa magpatayan tayo. Pupunta tayo sa buwan at mag-enjoy. alam mo yon? Seryoso, kung makikita mo, ang mga gawain sa kalawakan ay isinasagawa sa pamamagitan ng iba't ibang internasyonal na kasunduan kung sino ang maglalagay ng pera at teknolohiya. At nauwi ito na bawat misyon ay pareho pero iba, gaya ng sinasabi nila sa Hollywood. Ang punto dito, kung titignan mo ang mga kasosyo, parang kasunduan ito, hindi tratado. Parang isang hapunan kung saan lahat tayo ay pupunta at magpapakabayat sa buwan. At ang Israel ay isa sa mga unang pumirma. Parang Mayo 15 yon, ilang taon na ang nakalipas. Kaya alam mo, tignan mo ang UAE. Ang UAE ay isang maliit na bansa, pero malaki ang naging partisipasyon nila sa mga misyon papuntang buwan at Mars. At alam mo, kaya ulit, parang kung aling bansa talaga ang gustong pumunta. Kailangan kong sabihin, nasa Israeli TV ako at naging board member ng Challenger Center for Space Science Education. Malino kong naalala na si Elon Ramon ay nasa isang shuttle mission noon. Dumalo rin ako sa seremonya ng paggunita 1 taon matapos siyang pumanaw. Sabi ng asawa niya, oo, siya ang unang Israeli. Pero hindi ibig sabihin nun na siya na ang huli. Oo, meron din tayong si Eitan Stebby na sumakay sa SpaceX na nasa Israel din. Tungkol ito sa mga prioridad, alam mo na, kahit hindi nakasulat sa charter ng NASA na mag-inspire ng mga bata, tingnan mo, 2 kaming kausap mo ngayon. Kausap mo ang isang 70 anyos na parang siya pa rin, yung 15 taong gulang na batang nakapanood ng mga taong naglakad sa buwan. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang karanasan iyon. Bata ka pa rin pala hanggang ngayon. Oo. Siyempre, at alam mo, talagang may epekto ito sa mga tao. At kahit malaki o maliit ang bansa, pero ang astig ngayon, nung bata ako, kami laban sa Russia. Tama. Sinong mauuna? Oo. Marami ng bansa ang kayang magpadala ng gamit sa kalawakan dahil sa laganap na teknolohiya. May mga kumpanyang kayang gawin ito kahit walang tulong ng gobyerno. Kaya na pag-uusapan ang karera natin laban sa China. Siguro, kailangan mong sumang-ayon na sumali sa karera. Pero ito ay maraming sentro ng kapangyarihan, maraming bansa at maraming korporasyon. At sa huli, parang kanta na naalala ko nung bata pa ako, parang lahat ay pumunta na sa buwan.
May milyong dahilan ngayon para pumunta kaysa dati. At alam mo, maraming diwa ng pakikipagsapalaran at eksplorasyon na sa tingin ko ay wala na sa marami sa atin ngayon dahil abala tayo sa ibang mga walang kwentang bagay. Baka ito na naman ang magandang paraan para mailagay ang enerhiya mo sa kapaki-pakinabang na bagay. Ang mga batang-bata ay nangangarap ng kung ano-ano. Ibig kong sabihin, nung lumalaki ako, alam mo, kapag tinatanong mo sila, gusto ko maging astronaut, gusto ko maging bumbero. Sana mas marami pang kabataan ang nagsasabi ng ganyan, lalo na kapag nagsusulat sila ng sanaysay sa ikatlong baetang tungkol sa gusto nilang maging paglaki. Tama. Maraming salamat. Walang anuman.